Hello guys! May malaking pagbabago ngayon sa e-travel registration kaya napakaraming OFW ang nag-message sa atin. Lalo na't nawala daw yung pagpipilian ng e-travel arrival card or e-travel departure card. Actually guys, hindi naman siya nawala. Nakakalito lang siya sa una pero madali lang namang sundan. Kaya wag na kayong mag-alala guys dahil ituturo ko sa inyo step by step. At ganun pa rin ang pagre-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card. 3 days or 72 hours bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Pwede sa kahit anong araw sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Pwedeng 1 day, within 2 days, or 3 days bago ang flight. Walang problema yon. Ang isa sa pagbabago ngayon guys sa e-travel registration na kung dati ay pwede kang gumamit ng kahit anong email address or kahit kani-kaninong email address. Pero ngayon, ang dapat na email address na ginagamit mo ay dapat hawak mo at nabubuksan mo. Dahil kapag nag-register ka, ay automatic ipapagawa ka or papagawan ka ng account ng e-travel. Kaya dapat hawak mo or nabubuksan mo ang iyong email address. Sa mga hindi naman marunong guys, ay dapat at least ay bagong email address ang ipapagawa nyo or gagamitin nila para after ng registration ay ibibigay nila sa iyo ang email address at password na ginamit sa pag-register sa e-travel mo. So, simulan na natin guys. Pagpasok nyo sa website ng etravel.gov.ph na ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. After nyo mapasok yung website ay ito yung lalabas. Kailangan nyo guys ilagay ang email address nyo. At gaya ng sabi ko, dapat nabubuksan nyo ang inyong email address dahil magsisend sila ng code. And after that, click continue. And after nyo maklik yung continue ay magsisend agad sila ng code sa email address na nilagay nyo. At dito naman sa create account, dyan sa pinakababa guys, ilalagay nyo dyan yung code na sinend sa inyo sa email address. At dyan naman sa baba ng email address nyo, ang ilalagay nyo dyan is yung personal password na gagawin nyo or ilalagay nyo. At dapat sa personal password na gagawin nyo ay at least may isang big letter, small letter, number, at special symbol. Kagaya nito guys, for example, Alvin 2024 number sign. And after that, click continue. After nyo maklik yung continue guys, ay lalabas ito. Step 1, onboarding personal information. At i-click nyo ang take selfie or upload image. And after that guys, ay magtitake kayo ng selfie. After nyo makapag-take ng selfie, ay i-click nyo ang check sa baba. Then lalabas na ito, loading, please wait. And after na makapasok yung photo nyo or yung image nyo, mamimili na kayo kung Philippine passport kayo or foreign passport. Pero tayong mga OFW ay Philippine passport. Yung tinutukoy nyo guys na wala nang pagpipilian kung arrival or departure, huwag kayong mag-alala guys dahil hindi naman siya nawala. Nilipat lang siya sa gitna. Take note guys na lahat ng uuwi or pupunta sa Pilipinas, mapa OFW man, mapa tourist, mapa permanent residency sa ibang bansa, or mga foreigner, mapabata man, matanda, at kahit infant, ay required i-register or mag-register sa e-travel arrival card. Kahit anong nationality guys, at kahit ano ang purpose ng travel papunta sa Pilipinas. Sa may kasamang pamilya or magkakapamilya na magta-travel pa uwi sa Pilipinas, ay mamaya may makikita kayong add family member. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong pangalan, ang first name, middle name, at last name. Sa mga pasahero naman or mga OFW na walang middle name, ay okay na naman na hindi nyo lagyan ng middle name dahil ang nakalagay naman dyan ay optional. Dahil may mga iilang pasahero na wala daw middle name. So pwede nyo iwanan naka-blank ang middle name dahil optional lang yan. Ganon din guys sa suffix, kung wala namang suffix ang pangalan nyo, ay iwanan nyo lang ding naka-blank. At ilalagay nyo ngayon ang inyong kasarian, birth date, citizenship, country of birth, at ang inyong mobile number. And after nyo malagay ang inyong mobile number, ilalagay nyo na ngayon ang inyong passport number. Tapos guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong occupation. Dito naman sa occupation guys, ay huwag kayong mai-stress. Dahil napakaraming OFW ang nagtatanong na wala daw hotel, wala daw nurse, wala daw engineer, wala daw doktor. Ang ilalagay nyo guys ay professional dahil in general na or yung category ng trabaho nyo ang ilalagay nyo. Pwede kang laborer or worker. Unless na lang kung sa bahay kayo nagtatrabaho, ang ilalagay nyo dyan is domestic helper or household workers. Sa mga walang trabaho naman ay piliin nyo ay unemployed.
Basta guys, huwag kayong mai-stress. Piliin nyo lang yung kategory ng trabaho nyo or ng katayuan nyo. Are you an OFW? Click no kung hindi ka naman OFW, kung permanent residency ka sa ibang bansa or galing kang tourist. Hindi kayo OFW. Pero sa atin naman mga OFW or Overseas Filipino Workers, i-click nyo yung yes. OFW classification, pipiliin nyo kung land-based kayo or sea-based. Land-based kung mga OFW sa ibang bansa. Sea-based naman yung mga nagtatrabaho sa barko. And after that, click next. At lalabas na itong onboarding step 2. Permanent country of residence. Country, Philippines. Pero sa mga permanent residency na sa ibang bansa, for example sa bansang Canada, is yung address sa Canada ang ilalagay nyo. Dahil guys, mamaya ay ilalagay nyo naman ang destination upon arrival nyo sa Pilipinas. Pero sa ating mga OFW ay of course ay Philippines. Tapos ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality, barangay at ang inyong house number or street number. Kung ayaw naman mag-proceed na walang house number, ay ilagay nyo lang ang 000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong step 3, onboarding summary. I-double check nyo lahat ng information. Kung okay naman guys, scroll nyo lang at i-click nyo ang submit. At may lalabas na note sa baba na your profile is complete. You can now begin e-travel transactions. At lalabas na ito. Mukhang humaba guys ang e-travel registration ngayon. Pero okay lang yan at huwag kayong maglala dahil matatapos din yan step by step. So para makapagsimula na kayo mag-register or para matapos nyo na ang e-travel arrival card registration nyo, ay i-click nyo yung New Travel Declaration. At lalabas na ito. Makikita nyo yung For Me. For Me kung para sa iyo na nagre-register. O kaya naman, para sa iyong family member. So yung family member ang pipiliin nyo. Pero kung para sa iyo ay hayaan nyo lang yung For Me. At dyan naman yung Air ay hayaan nyo lang din yan. At nandito na tayo sa pagpipilian kung arrival or departure. Basta guys, kapag uuwi sa Pilipinas, ang pipiliin nyo is arrival entering the Philippines. Kapag pabalik naman sa ibang bansa ay e-travel departure card or departure leaving the Philippines. Pero ang i-register natin ngayon is arrival entering the Philippines pauwi sa Pilipinas. At yan namang special flight na makikita nyo guys ay wag nyo na yung i-click at hayaan nyo lang yan. Pero mamaya kung hindi naman lumalabas ang flight number or airlines name nyo ay pwede nyo yung i-click. Pero sa ngayon ay hayaan nyo lang. And after that, click continue. At lalabas na ito, New Travel Declaration Step 1. Purpose of travel. Kung for vacation lang kayo na OFW, ay ilalagay dyan is holiday or vacation. Pero sa mga for good na sa Pilipinas or mga tourist na uuwi sa Pilipinas, ang ilalagay dyan is returning resident para hindi na lumabas yung date of return. Traveler type, aircraft, passenger. At dyan naman sa country of origin, ang ilalagay nyo dyan guys is sa bansa kung saan kayo original na magagaling or kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Kahit pa may connecting flight kayo sa ibang bansa. Andito na tayo sa destination upon arrival. I-click nyo yung residence. At kung pareho lang yung address na pupuntahan nyo sa address na nilagay nyo kanina, ay pwede nyo i-click na small box na same as permanent country of residence. Andito na tayo ngayon sa flight information. At ilalagay nyo ngayon ang date of arrival. At dahil nga e-travel arrival card ang ire-register natin pauwi sa Pilipinas, ang ilalagay nyo dyan is yung arrival nyo sa Pilipinas or yung lapag nyo sa bansa natin na makikita nyo sa inyong ticket. Take note pala guys na ang pagre-register sa e-travel arrival card man or e-travel departure card ay hindi kasama ang local flight sa Pilipinas. Yung airport lang na manggagaling sa international flight or lalapagan galing international flight at yung airport na papunta or magagaling papunta sa international flight. Hindi kasama ang local flight. Dito naman guys, sa date of return, ilalagay nyo yung date of return nyo pabalik sa ibang bansa. Pero sa mga one-way ticket lang ang dala dahil may mga OFW na one-way ticket lang ang binibili ng kanilang employer at saka na lang ibubok kapag malapit na yung flight nila pabalik sa ibang bansa. So, ilalagay nyo guys yung date na pabalik nyo sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin nyo na manghuhula kayo kagaya ng sinasabi ng isang vlogger. Dahil guys, kung 2 buwan ang bakasyon nyo ay alam nyo naman kung kailan ito matatapos.
So, yung date ang balik nyo ay yun ang ilalagay nyo. Hindi nyo kailangan manghula na baka ilagay nyo is yung date ng 1 taon. Hindi ganun guys, common sense na lang. Para lang makapag-proceed kayo. Then, ilalagay nyo ngayon ang airline's name at flight number nyo. At kagaya nga ng sabi natin kanina, dahil may mga airlines na hindi lumalabas yung airline's name at yung flight number, ay pwede nyo i-click kanina yung nakita natin special flight. At ilagay nyo ang private. At ilagay nyo naman sa flight number ang 50 para lang makapag-proceed kayo. After yung malagay yung airline's name nyo at flight number, ilalagay nyo ngayon ang inyong airport of arrival. Kapag hindi lumalabas yung airport of arrival nyo, for example sa NAIA, i-type nyo ngayon ang Ninoy International Airport at lalabas yung dyang NAIA 1, 2, and 3. Ganon din sa Clark at sa Cebu International Airport, kailangan nyo lang itong i-type. At dito naman sa seat number ay iwanan nyo lang yang naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong step 2, health declaration. Naka-note dito na hindi na requirements ang PCR test or vaccine certificate kapag magta-travel sa Pilipinas. Dahil noong 1 taon simula July 22, 2023 ay inalis na ang health emergency sa Pilipinas or yung public health emergency. At mula noon guys ay hindi na requirements ang PCR test or ang vaccine certificate. Para lang sa mga nagtatanong na hindi daw sila vaccinated or kahit isang vaccine ay wala sila. So wag na kayo mag-alala guys dahil hindi na yan requirements. At dito naman sa country visited in last 30 days, iwanan nyo lang yang naka-blank. Tapos i-click nyo lang yang dalawang no. And after that, click next. At lalabas na itong travel declaration summary. So i-double check nyo guys lahat ng information. At kung okay naman at wala namang problema, ay i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel QR code. At nakanote dito guys na hindi nyo na ito kailangan ipakita dahil nakikita na ito sa immigration system. Pero mas maigi guys na screenshot nyo pa rin just in case man hanapin. Magsisend din sila sa inyo ng copy sa inyong email address or sa email address na nilagay nyo. Pero hindi na siya kagaya dati na kulay green. Pero guys, huwag kayong maglala as long as nakapag-register na kayo sa e-travel. Dito naman guys, sa customs declaration, kung wala namang dalang cash na $10,000 or equivalent nito na foreign currency, o kaya naman 50,000 peso na cash, ay i-close nyo lang yan. Sa mga OFW naman or pasahero na nagsasabi na mali daw yung conversion na sinabi ko, dahil daw ang equivalent ng $10,000 ay 500,000 peso. Guys, eto lang ang masasabi ko. Iba ang rules sa foreign currency at sa Philippine peso. So kung gusto nyo ng clarification ay itanong nyo mismo direkta sa Bureau of Customs. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.